Ay, shit. Hey! Hey! Hey guys! Kamusta naman kayo dyan? Nakakakaba rin. Good morning, good morning. Galing po tayo ng Barangay Luksuhin o Barangay Batas, Silang Cavite. Mga 10 minutes na tayong lumulusong. Ayan po, hindi po tayo pumapadyak. Umaandar lang po ng bike natin ng kusa. Hindi tayo pumapadyak. Hinahayaan lang natin ang power of gravity. Meron tayong nabiling pinya. Kanina ang daming pinya doon. Kasi umulan, nabasa ang pinya, ang kailangan ibenta. Biglang hinarvest. So, bumili tayo. Uy, bigla tayong napapadyak kasi medyo pantay na dito. Okay, relax lang po tayo kasi gusto natin is to make a bike and talk. Inhale mga kafbuhay, sakto. Inhale, exhale. Inhale, palakihin ng tiyan. Exhale, palitan ng tiyan. Inhale, exhale. Mabilis na, bumibilis yung takbo natin kahit hindi tayo na pumapadya. Kasi yung ating road ay pababa. Medyo safe lang ang ating pagbabike at ang ating pagbablog. Kasi nga ang bilis! Ano ba yan? Ang bilis ng lusong. Binabrake lang po natin para wag bumilis kasi po tayo ay actually heavy tayo ngayon. Meron tayong tent sa likod. Paano ba pakita? Tapos meron tayong yan. So tama lang dito, mabigat tayo dahil kaya tayo lumulusong. Okay, kamusta naman ang mga buhay nyo? Tayo ito, kakagaling lang po natin na 3 days camping. Ginawa dito sa Navadwip, Silang Cavite. Uy, meron na ditong humps. Yeah, come on! Sobrang happiness tayo dahil naka-attend tayo ng isang napakagandang event. Ang event na ito ay tinawag na Astrolikha. Shout out Astrolikha. Hindi na ako nakapag-vlog dun kasi I'm so engaged sa aming mga ginagawa doon. So ngayon ko na ikukwento yung mga ginawa namin. Okay, nagkaroon ng art. Astrolikha is an art community that helps people maging artistic. May-enhance yung kanilang pagiging artist. Life of an artist. May rough road ba dito? Ba't parang may humps? Yun, mababa lang. So, nag-painting kami, ang ganda ng mga activity. Nagkaroon kami ng nature trip. Uy, namitas kami ng Makopa. Namitas ako ng ano yun? Pinitas ko. Umitas ako ng Makopa at saka ng Aratelis. Iuwi ko pa nga ngayon. May pasalubong akong Aratelis sa bahay. Medyo malupa-lupa dito. Kailangan natin caution.
para hindi tayo maaksidente. Feeling ko talaga ang bigat ng bike ko. Feeling ko nasa 50 kilograms. Okay. Uy, grabe. Dahil mangga. Abot kamay ang mangga. Pwede kayang abutin. Wow, abundance. Alam mo, sobrang life is abundant talaga. Ito po, ayan po ang taniman ng mga pineapple. Life is abundant talaga, no? Kung nakatira ka lang talaga sa isang... What's that? What's that? Ang daming prutas. Marami tayong mga prutas. Alam mo, sa dami ng kakilala natin prutas, marami pang hindi natin kakilala. Wow. Wow. Yoo! Bakit ganito yung mga lupain dito? Puro security guard. Lahat na po ng mga lupa ay nilagyan na ng boundary para bantayan ng lupain. Okay. Anong topic natin today? Ang topic natin today is life is immensely amazing. Ang ganda na nangyayari sa atin ngayon. Happy moment tayo dahil tayo ay nakipag-communicate sa maraming tao. Maraming tayong nakilala na nakadaupang palad sa event ng Astrolikha. Nakilala natin yung mga amazing people na mga talagang kakaiba. Kaya sila kakaiba dahil mga artist, mga creatives, mga tao na hindi lang nagstay sa normie, pagiging normie. Ano yung normie? Yung ano, kung ano ginagawa ng 99% of the world, yun din yung gagawin mo. At least magkaroon ka naman ng konting change kahit you belong to the right, let's belong to the 25% of the hindi normie. So sino yung mga 25% na hindi normie? Ito yung mga tao nag-enjoy life. Wow, what a sky! Woohoo! Wow, amazing! What a sky! Nakita nyo ba yan? Amazing! Minsan lang tayo makakita ng kanyang malaking sky. Ayoko na maging normie. Normie. Hindi ikaw normie lang yung pangalan mo, pero iba yung ibig sabihin ng normie. Ibig sabihin yung mga normal people. Normie. Yung iba tawag sa kanila NPC, non-playing character, or yung mga, basta yung mga ano lang, mga so pasok tayo doon dahil extraordinary yung mga ginagawa natin sa buhay. Bihira yung mga tao nagbabike tapos nagbablog. Yuhuu! What the? Unlimited! Tawag dyan? Tapos sinamahan po tayo ng clouds, hindi tayo naaarawan. Ang problema ko, sumasakit na yung aking kamay kasi wala tayong tawag dito. Sumasakit dahil wala tayong tripod. Ganyan lang ako, kamay ko lang. Ayan. Aray ko, sasundal ko muna. So, gusto nyo ba magkaroon ng view na ganyan, maraming sky? Okay, saan kaya tayo patungo? Hindi ko na alam kung saan tayo sa Google Maps, saan tayo lalabas nito.
Baka naman wala tayong patunguhan nito. Ay, okay. Pagdating sa dulo, mag-stop siguro muna tayo. Baka naliligaw tayo at wala tayong patunguhan dito ah. Kasi parang nasa gilid na tayo ng Calax. Paano tayo napunta dito? Calax ba ito? Parang nga, nasa gilid na tayo ng Calax. So, paano tayo lalabas dito? Hindi ko alam kung saan tayo papatungo. Ay, bahala na. So, to make yourself happy, kailangan sundin mo talaga lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Yung ikaw ang nagdesisyon, walang iba. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ka na-influensyahan ng kahit na sino. Inaral mo ang isang bagay. Nung inaral mo siya at nagustuhan mo siya, nagdesisyon ka na ibuhay na yung buhay na yun. Dahil dinesisyon naman na yung buhay na yun, ibig sabihin, kaya mo dito tayo sa Calax. Wala ka ibang sisisihin kundi ang iyong sarili dahil ikaw lang ang nag-isip dyan. Okay, supposed to be mo nga akit tayo dito ah. Hindi ko na alam ito ah. Wow, amazing. Akit tayo dito dahil wala nang ibang daan. Ayoko naman i-post itong ating video kasi hindi natin ito in-edit. Rough road. Shit, saan tayo lalabas? Hindi ko na alam. Siguro akita na tayo doon. Tapos kung tatapusin yung vlog ko. Hindi ko nakakayanin ito. Hindi ko nakakayanin mo ligaw. Pero pag nasa taas tayo, doon tayo magtitingin ng ating position in the map. Hindi ko tama no, wala naman sigurong daan kasi ito lang yung binigyan, kumbaga bypass sa ibabaw to continue yung service road. We have no choice but to go up there. Okay. Siguro nagbike na ako dati dito, ginagawa pa tong tulay na to. Ahon, 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 ahon. Lakad. Hindi kaya. Lakad. Tama kaya ito? Tama kaya ito? Bahala na. Hindi natin ako tama. Tama ito eh. Wala naman daan sa kabilan. Hindi ba ako naliligaw? Tama ba itong daan? Tama yung daan. Okay. So, dito natin tatapusin natin vlog. So what did we learn? Ano ba natutunan natin? May natutunan naman tayo sa ating experience sa 3 days natin na camping sa Navadvip. Ano talaga? I found yung ating mga kaparehas ng frequency. Sino ba yung mga kaparehas natin ng frequency? Yung mga taong, di ba alam nyo po ba na ako po hindi na po ako kumakain ng any animal for 13 years. Ngayon lang ako nakatakpo ng mga tao na hindi kumain ng murdered, dead animals ng since birth. 46 years, 49 years. Amazing. So sobrang na-amaze ako dun. Kasi pihira na nga yung mga taong gano'n. So
what what can I learn from them? Ini-encourage talaga nila kasi yung vegan movement medyo napunta sa patindihan ng pagkopya ng meat. Ako wala akong problema doon kasi ang goal is to convert people sa pagkain ng meat. So kaya ang nangyayari sa mga ibang mga vegan negosyante, nag-create sila ng alternative which is hindi siya ultimately healthy kasi nga puro gawa rin siya sa alternative meat. Pero for transition lang yon. Yung pa nga talagang paminsan-minsan, wag mo siyang araw-araw. Hindi siya yung parang yun na yung kakainin mo. Ang goal talaga ng veganism para sa akin, bumalik ang tao sa gulay at prutas. Ewan ko namang yung reaction ng mga iba, basta yun lang yung way para to divert yung mga mga animal eaters, mga born. No choice naman ng tao kasi pinagluto sila kaya kinain nila yan. Hindi pa sila aware, wala silang nakuhang information na ganito na pwede naman palang mabuhay ng walang pagkain na hayop. Na hindi kailangan mayroong pinapatay, hindi mo kailangan masaktan, hindi mo kasi pag may pumapatay nasasaktan ka rin eh. Yung mga feeling ko yung mga pumapatay ng animals, feeling ko may na yun, may kalyo na yun sa puso. Kasi bakit? Imagine mo, you're killing them every day. Yung mga butcher ano yun, kumbaga parang it's bad energy. It's ewan ko anong pakiramdam nyo, pinaka bad na pakiramdam yun na you always kill a living being. So matagal ko na itong ina-advocate, ayoko na talaga. so hindi na para kailangan lang talaga ng deep talk or deep understanding. Kung may kakilala ka, nagtanong, hindi kwentuhan mo, pero hindi na yung parang i-enforce mo sa maraming tao or i-guilt trip. Basta ako, I practice it, then kung may gusto magtanong, hindi sasagutin ko, pero I make sure na it will pass sa kanilang mga puso. Kasi kung I'm just babbling tapos wala naman nakikinig, sayang lang. So paano napunta doon ang topic natin? Kasi yun yung mga kinain doon. Kumbaga ginawa yung venue na yon, pero bawal ang yosi, bawal ang alak, bawal yung mga gusto kong bawal. Sabi ko, wow, this is my place, I like this place. Kasi alam ko na pag pupunta ako doon, safe lahat ng pagkain, wala akong mamimit na alcoholic, wala akong mamimit na mga yosiholic. Kasi nga ginawa nila parang human sanctuary yung lugar na yun. I like it. Kaya naisip ko tuloy baka in the future magkakaroon ako doon ng big event. Anong klaseng event? Hindi gathering of the people who I admire. Pwede kong i-invite doon lahat ng mga tao na gusto makapahinga kasi very relaxing yung place nila, na gusto mo mag-relax, gusto mo mag-enjoy, yun, pwede doon na yun. I like it. So addition na siya sa ating mga buhay sakto places na highly recommended. So hanggang sa muli, sa susunod ulit nating vlog, hahabaan pa natin ulit para mas marami po tayong mapag-usapan. I love you all. In time ma-appreciate din ng mga tao what is the purpose of these vlogs. Kayo mga nakikinig dito, malaman nyo na parang ang goal naman natin talaga is maging malaya
masaya at payapang buhay. Para ma-achieve natin yon, meron tayong practice na kailangan gawin sa buhay natin. So, comment kayo dyan kung meron kayong mga tanong. Paano ba maging buhay sakto? We're creating a lifestyle. A lifestyle na different from the ordinary. Lifestyle na no cruelty. All compassion. For yourself, for the animals, for the planet. Okay? Thank you. I love you all. Babush!